Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi na ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo na 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol namin ang buong pagpanahon namin sa pananalangin, pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila ng mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging ang saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puun pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Puun pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Puun pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Puun pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Puun pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Puun pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual
na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panuklukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo na matitirhan. Kapag naroon na ako at naipahayag na kayo, o naipaghanda na kayo na matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kundi ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo siyang kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka bang naniniwala ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko,
maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat papunta na ako sa Ama. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa muli, isang mapagpala sa inyong lahat na nagsisimba sa Facebook Live, TV Maria, sa abroad at mga probinsya. Pero bago yan mga kapanalig, pumunta muna po tayo sa naunang pagbasa sapagkat napakaganda po ng naunang pagbasa ngayong pinagpalang linggo. At narinig natin kanina sa naunang pagbasa ang sitwasyon ng pagbibigay ng ayuda. Ha? Ganun ba yung Father? May pagbibigayan rin ba ng ayuda nung araw? Opo. Meron din po kung tayo po ay nakikinig na mabuti sa naunang pagbasa. Kasi po mga kapanalig, nung mga unang Kristiyano, karamihan po ng mga unang Kristiyano ay mga Hudyo. Siyempre, dahil mga Hudyo sila, nakakapagsalita sila ng Hebreo. At ang mga naunang Kristiyano din, marami din sa kanila ay mga Hentil, na kung saan nakakapagsalita naman sila ng Griego. At narinig natin sa naunang pagbasa kanina, na nagrereklamo ang mga unang Kristiyano na mga Hentil sapagkat sinabi nila sa mga 12 na apostoles ang nakakatanggap lamang ng limos kapag nakakatanggap ng donasyon ang simbahang katolika ng mga panahon na iyon ay ang mga mahihirap na mga Kristiyano na nakakapagsalita ng Hudyo. Yun lang yung nakakatanggap. Pero yung mga pinakamahirap na Kristiyano noon na nakakapagsalita ng Griego, walang natatanggap. Ayan, no? So parang parehas talaga sa sitwasyon natin ngayon, no? Yung ayuda na tinatawag, no? Maraming mahirap na umaasa sa ayuda, ngunit tila sa ibang lugar. Hindi ko nilalahat, ha? May mga ibang lugar na ang galing. Tulad, kung di ako magkamali sa pagkadinig ko sa balita, yung mga lugar na Caloocan, Valenzuela, Navotas, Parañaque, Manila. Ayan, yung mga mahihirap talaga dyan, nakakatanggap ng ayuda. Ngunit sa mga ibang syudad, walay. Ayan. So ano pong ginawa ng ating mga 12 na apostoles? Sapagkat kung matatandaan natin, nung mga unang Kristiyano, ang kanilang unang Santo Papa, si Pedro. Ngunit si San Pedro sa kanyang pamumuno bilang naunang Santo Papa, lagi niyang kinukonsulta ang 11 na iba pang apostoles. At ating narinig ang kanilang desisyon pagkatapos nila magdasal, pagkatapos nila magpulong, na dapat kung makakatanggap ng donasyon, yung unang simbahan ng unang panahon, dapat ang makatanggap ng ayuda ay lahat ng mahihirap. Nakakapagsalita man ng Hebreo o nakakapagsalita man ng Griego. Lahat dapat sila dahil mahirap sila ng mga Kristiyano. Walang Hebreo, walang Griego. Dapat makatanggap sila ng ayuda. At kung ating titignan, ang realidad ng buhay noon, ang 12 na apostoles, puro Hudyo. Uulitin ko po, ang 12 na apostoles, puro Hudyo. Kung desisyon pantao lamang to, o desisyong pampalakasan, o desisyong pangkamag-anak, malamang ang desisyon nila, hayaan nyo na lang yung mga Kristiyano ng mga Griego. Bahala sila sa buhay nila, mamatay sila sa gutom. Diba? Pero hindi Bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, nagdesisyon sila kung sa naaayon sa kagustuhan ng poong Jesus Nazareno. Kasi kung ang poong Jesus Nazareno ang magdidesisyon, sana all
Lahat po dapat makatanggap. Kaya, kita nyo lahat sila Hebreo. Pero ang kanilang desisyon, lahat ng mahirap dapat makatanggap ng ayuda. Hebreo man o Griego. Kaya sana makakapanalig, no? Sana talaga makatanggap ng ayuda ang lalig sapagkat ang desisyon po ng ating gobyerno ay ibinabana po sa mga mayors, sa mga LGUs. At magandang diskarte po yun. Kasi po, ang talagang nakakaalam ng sitwasyon ay hindi yung nasa taas, kundi yung mga nasa baba. Kaya magandang diskarte po yan. Kung ano man po ang maging desisyon, ay klaro po yan na para sa atin. Mula sa obserbasyon, mula sa analysis ng mga nasa baba. At hindi nalalayo sa nangyari sa naunang pagbasa. Kung narinig natin, pagkat ang desisyon ng mga 12 na apostoles, pagkatapos nila magdesisyon na lahat makakatanggap ng ayuda, gumawa sila ng 7 diakono, at ang 7 diakono na ito ang nag-manage para mabigyan lahat ng ayuda noong mga unang panahon na iyon. So magandang diskarte po yan. Mula sa taas, ibinaba, tignan ang sitwasyon, solusyonan ang problema. Kaya lang, nakakaingit sa totoo lang yung mga ibang bansa. No? Marami ho tayong kapitbahay po sa Asia na nasa new normal na po. At marami sa kanila ay magsisimula na sa new normal. Pero wag po sana tayo mainggit, no? Ang mas importante pa rin po ang buhay. Ika nga nila sa kasabihan, aanuhin mo yung damo kung patay na ang kabayo. Tama po ba? So kung ano man po maging desisyon sa mga darating na araw, suportahan po natin yan sapagkat para po yan sa kaligtasan ng ating mga buhay. Kaya lang, challenge din po sana lang sa mas nakakataas sa atin sa national government, lalo na sa Department of Health, no? So medyo po galingan po natin. Sana, kung pwede, kopyahin na natin kung ano yung mga ginagawa ng mga ibang bansa. Kung bakit sila nasa new normal na o mag-new normal na. Para tayo rin po, katulad ng mga ibang lugar, makabalik na unti-unti sa ating mga dati o ordinaryong mga buhay. Pero sa uulitin, maliwanag sa mga pagbasa, mula sa naunang pagbasa, ikalawang pagbasa at mabuting balita, importante na sasamahan natin una ng dasal. At kung sasamahan natin ito ng dasal, sigurado ang ating magiging desisyon maka-Diyos. At pangatlo, sigurado ang ating magiging desisyon ay para sa kabutihan ng lahat. Lalo na sa mga mahihirap natin mga kababayan na wag sana nating kalimutan sa lahat ng sektor, sa lahat ng middle class pataas. Wag sana tayo magsawa na tumulong, magbigay ng charity sa lahat ng mga pinakamahirap dito sa ating bansa. Sapagkat yan din po ang gagawin ng Poong Jesus Nazareno sa ating lahat. Mayaman man at lalo ma sa mga mahihirap. Kabay pa. Sumasampalataya